Kasalukuyang nasa biyahe si Star and Stripe na #1 hero ng Amerika para tulungan ang Japan. Samantala sa kanilang secret base ay sinabi ni All for One na pagkatapos niyang makuha ang One for All ay siguradong mabilis niya lang na matatalo si Star. Saka pinag-utos kay Spinner na suportahan si Shigaraki sa mga gagawin nito. Balak salubungin ng top 3 hero ang pagdating ng #1 hero ng Amerika, ngunit pinuntahan na pala ito ni Shigaraki para pigilan. Agad na naghanda ng formation ng mga fighter jet saka inatake sila ni Shigaraki. Nang umatake si Star ay nagawa niyang matanggal ang hangin sa kinaroroonan ng villain. Dahil ang kanyang quirk na New Order ay nagbabago ng batas sa isang bagay na nahahawakan nito, ngunit kailangan niya ring sabihin ang pangalan nito. Saka pinaligiran ng mga jet ang kalaban at pinaputukan ng laser. Kaso pinabanda sa kanila ang kanilang laser at mabilis na gumagaling ang katawan nito. Sumugod si Shigaraki ngunit nasuntok ni Star at sinabing ang limit ng kanyang quirk ay 2 rule lang ang pwede niyang gamitin ng magkasabay. At naging isa siyang hero dahil iniligtas siya noon ni All Might hanggang sa mahuli niya si Shigaraki. Sa kabalak ni Star na patigilin ng puso ng kalaban, pero hindi nangyari dahil sinasaniban din ngayon ni All for One ang katawan ng villain. At saka umatake para mapaalis niya ang hero. Kaya gumawa si Star ng napakalaking hugis niya sa hangin at sinuntok si Shigaraki, saka pinipin niya ito, tapos kinuha niya ang laser ng mga fighter jet upang gawing sibat na siyang ipinangtusok sa katawan ng kalaban. Subalit hindi pala ito umuobra kay Shigaraki kundi napipigilan lang siya nitong gumalaw. Ngunit may plano pala ang mga Amerikano dahil sa bilang ng 3 ay dumating ang mga state-of-the-art missile na kinuha nito, saka inatake pa nila ng mga laser ang kalaban at tuluyang pinasabog ni Star ng napakalakas sa tulong ng kanilang technology na nakita ni Endeavor. Dahil sa lakas ay nakita ang lupa sa gitna ng karagatan nang biglang lumipad ang villain dahil buhay pa rin ito. Dahil ang totoo ay ang Nomo ang inatake nila ng laser na ginawa niyang decoy at ang tunay niyang katawan ay pinalubog niya sa ilalim ng lupa para hindi siya tuluyang mapulbos. Saka tuluyang pinasabog ni Shigaraki ang Nomo at binalak nito na kunin ang quirk ni Star hanggang sa mahawakan siya sa ulo at nagsimulang higupin ang quirk nito na New Order. Nagtagumpay si Shigaraki na makuha ito ngunit sumabog-sabog naman siya dahil bago pala ito makuha ay binago ni Star ang rules na kakalabanin ng kanyang quirk ang iba pang mga quirk na nasa katawan nito. Kaya sa loob ng katawan ni Shigaraki ay inaatake ng New Order quirk sa anyo ni Star ang iba pang mga quirk ng villain. Kaya kahit natalo si Star ay masaya pa rin siya dahil nagawa niya ang tungkulin bago siya mamatay. Tapos inatake pa ito ng mga laser. Ngunit pinilit nitong makatakas gamit ang pakpak ng Nomo saka inatake ang mga jet. Samantala nalungkot na lang ang isang sundalo dahil patay na si Star. Sa isang bahay ay nanunood ang 2 kriminal nang dumating doon si Shigaraki dahil kailangan niyang maipasa sa iba ang quirk ni Star dahil pinapatay siya nito. Dahil dito ay naglaho na rin ang New Order quirk sa loob ng katawan ni Shigaraki. Sa police station ay nakarating kay All Might ang masamang balita ngunit may ibinigay na data sa kanila tungkol sa katawan ng villain. Dahil kay Stripe ay magkakaroon pa sila ng 1 linggo upang makapaghanda sa final war laban sa lahat ng mga villain sa pamumuno nila All for One at Shigaraki. Nakabalik na si Shigaraki pero masakit ang katawan nito dahil sa labanan. Nang lumapit si All for One ay nalalaman niya na rin ang emosyon ni Shigaraki dahil sumanib siya dito. Matagal na rin daw siyang nagpaplano at napakaraming ruta ang pwede nilang gawin para maabot ang minimithi, pero mas pinili niya ang pinakamataas ang success rate. Samantala napakatindi na ng pagsasanay na ginagawa ng mga hero dahil alam nila kung gaano katindi ang magiging labanan kapag lumabas na ang mga villain. At ang buhok ni Deku ay naging afro dahil sa pakikipagplaban kay Bakugo. Kalaunan sa gubat ay nahuli ni Hagakure si Aoyama kasama ang mga magulang nito at nalamang kasabuhat pala sila ni All for One. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil natatakot sila na papatayin nito kapag hindi sila sumunod. Dumating si Deku dahil tinawag daw siya ni Hagakure. Dahil huli sa akto ay inamin na ni Aoyama na siya ang nagsasabi kay All for One ng mga lokasyon nila. Ipinanganak si Aoyama sa mayaman na pamilya subalit isa naman siyang quirkless. Upang matupad ang pangarap na maging hero ay lumapit sila kay All for One para magkaroon ng quirk. Umatake si Aoyama subalit nasalag ito ni Hagakure dahil may kakayahan siyang magpabanda ng liwanag. Dahil dito ay nakita na rin nila ang mukha ng babae na nalulungkot saka hinuli ni Deku ang mga ito. Dinala sila sa school upang tanungin sa kanilang koneksyon sa villain subalit hindi pa rin makapaniwala ang mga kaklase. Giit ng ama nitong papatayin daw sila ni All for One pag hindi sila sumunod. Ngunit nais pagbayaran ni Aoyama ang kanyang kasalanan. Tinanong ni Deku na kung kalaban nito ay bakit niya sinubukang iniligtas sila Bakugo at Tokoyami. Kaya nakumpirma ng ating bida na napipilitan lang talaga siyang sumunod dahil sa takot. Sa kaniyaya itong muling maging hero.
Nag-alala naman si Sukauchi na baka sumabog din ito kapag nag-traitor kay All for One. Ngunit naisip ng mga kaklase na pwede nilang gamitin si Aoyama para mahanap ang mga villain. Dahil sa kabila ng ginawa nito ay may tiwala pa rin sa kanya ang mga kaibigan. Tumawag si Eraser at sinabing hindi niya pa rin tatanggalin sa klase si Aoyama, saka sinabi nito ang kanyang plano. Nagtungo sila Midoriya kay Hatsume ngunit may napasabog na naman ito at pumatong na naman sa ating bida ang mga bola nito. Saka tinawag sila ni Power Loader na busy daw ngayon kasama ng support team kaya si Hatsume talaga ang gagawa ng mga costume nila na napakagaling pumindot-pindot. Pagkatapos ay tinapon sa kanilang mga mukha ang mga inayos nitong costume nila. Sa Kansai region ay nagtatrabaho pa rin sila Nejire kasama ang iba pang mga hero para iligtas ang mga natitirang tao sa labas bago pa magsimula ang final war ng mga hero laban sa mga villain. Nagkaroon ng mahalagang meeting sila All Might kasama ng mga pulis, kung saan plano ni Toshi na paghiwalayin sila Shigaraki at All for One ng mahigit 10 kilometro sa isa't isa sa kanila tatapusin ng mga ito. Ngunit nababahala sila sa firepower ni Dobby, kaya kailangan din nilang paghiwalayin ng malalakas na members ng mga villain sa kanila ito pagtutulungan. Subalit kailangan nila ng tulong ni Aoyama para maisagawa ito. Giit ng Dinosaur Doctor na wala naman itinanim na pampasabog si All for One kay Aoyama. Saka kinukumbinsi ito ni Eraser na lakasan ng loob upang makatulong siya sa mga kaibigan pero natatakot pa rin ito. Kaya nangako si Aizawa na poprotektahan siya ng mga kaibigan. Nagtungo si Himiko sa dati niyang bahay kung saan naalala niya ang kanyang dating buhay. Paglabas ay tinukso siya ni Dobby dahil nag-e-emote din daw pala ang mga villain. Ngunit para tuluyan na itong mag-move on ay sinunog ni Dobby ang dating bahay nito. Saka nagplano silang gamitin ni Himiko ang dugo ni Twice upang magamit niya ang quirk nitong nakakagawa ng napakaraming clone. Nabahala si Higuchi dahil tila nahihirapan ang boss niyang si Shigaraki. Giit ni All for One na nag-e-evolve daw kasi ang kanyang boss. Sinabi ni Skeptic na itinuturing daw na leader ng mga heteromorph si Spinner dahil tila ito ang sumunod sa ideolohiya ni Stain na galit sa mga fake hero kaya ibinigay ang radyo para pamunuan ang mga ito. Pagod na pagod ang mga hero ngunit hindi pa rin nila nahahanap ang pinagtataguan ng mga villain. Saka dumating si All Might para sa kanilang plano. Kinabukasan ay nag-announce ang principal sa mga tao na siguradong malapit nang sumugod sila Shigaraki ngunit meron naman silang state-of-the-art defense system kaya wala daw silang dapat ikabahala. Ngunit isang lalaki na isang spy ang nakarinig nito. 30 kilometers ang layo ng susunod nilang pinuntahan kung saan gumawa ang mga pro ng kanilang base na tinawag nilang Fortress Troy upang may matuluyan ang mga hero sa kanilang misyon. 3 araw ang nakalipas ay natutuwa si All for One dahil meron pala siyang quirk na nakaka-detect ng mga manloloko. Dahil dito ay nalalaman niya kung mapagkakatiwalaan ba ang mga nakakausap kaya alam niyang hindi siya niloloko ng mga magulang ni Aoyama na nais makipagkita sa kanya kinabukasan. Nakipagkita kay Deku si Aoyama na nakalaya daw dahil sa abogado ng kanyang mga magulang. Saka sinabi nito na ang tunay na plano ni All for One ay hindi lang ang masakop ang Japan, kundi balak din itong maging hari ng buong mundo. Tapos humingi ito ng tawad sa ating bida dahil pinapunta niya pala doon si All for One na natutuwa dahil ginawa ni Aoyama ang trabaho nito. Ngunit biglang inatake ng binata ang villain dahil naging double agent na pala si Aoyama. Nagtataka naman si All for One dahil hindi na-detect ng kanyang quirk na manloloko ito. Upang siguruhing makukuha nila ang One for All ay dinala ni All for One ang mga tauhan niya doon. Pero bigla ring dumating ang napakaraming mga hero gamit ang warp ni Kurogiri. Sa nakaraan ay sinabi ni All Might na maliit ang chance na mahanap nila si All for One. Kaya papalabasin na lang daw nila ito gamit sila Aoyama. Natuwa ang lahat ng malaman na kakampi na nila ulit ang kaklase. Ngunit nag-alala si Yaoyorozu dahil baka malaman ni All for One. Kaya gagamitin daw nila si Shinzo na dahil sa labis na pagtitraining ay nagagawa na ngayon na utosang magsalita ang kanyang mga na-brainwash. Isa pa ay gagamitin din daw nila si Monoma upang gayahin ang quirk ni Kurogiri. Kaya ngayon ay nahulog na sa kanilang trap ang mga villain. Agad na sumugod si Dobby gamit ang kanyang napakainit na blue flame kaso pinigilan siya ng yelo ng sariling kapatid. At sa utos ni All Might ay sinimulan ng Operation Troy kung saan nakulong ang mga kalaban pero hindi na bahala si All for One dahil mabilis lang nilang mawawasak ang mga ito. Subalit balak pala ng mga hero na itulak ang mga ito sa warp upang mapaghiwalay sila. Kaya pinilit ng mga hero na gawin ang lahat upang magtagumpay sa kanilang mga plano. Subalit nahuli si Deku ng isang villain kaya napasama siya sa isang lokasyon. Sa Gonja Villa nila dinala si All for One na agad na inatake ni Hawks at nandoon din si Endeavor upang pagtulungan nila ito. Sa Camino World naman napunta si Dobby at Nomo at sila Shoto at mga sidekick ni Endeavor naman ang kakalaban sa kanila. Samantala isang isla ang ginawa nila sa itaas na pangontra umano sa quirk ni Shigaraki kung saan pagtutulungan din siya ng mga hero. Ang ating bida naman ay nahila pala ni Himiko patungo sa kinaroroonan nila Uraraka.
Dahil dapat ay si Deku pala ang kakalaban kay Shigaraki. Ngunit agad itong gumamit ng decay sa lupa, kaso merong protective layer na tumama sa kanya kaya tumalsik sa itaas na merong electromagnetic barrier. Tapos kinuha siya ni Genis at binalibag. Nagpatuloy si Genis sa pag-atake ngunit pinapabulok lang nito ang mga cable. At pinapalitan na rin ang parte na napinsala ng villain. Dahil sa ilalim ay nandoon pala ang mga support para mag-ayos sa mga napipinsala. Ang electromagnetic barrier naman ay nagmumula pala sa mga taong nakakagamit ng kuryente. Nagpatuloy si Genis sa pag-atake, saka nagpasabog si Bakugo at pinagsanib nila ni Nejire ang kanilang mga atake ngunit nakailag ito. Sumugod si Mirko ngunit nakailag din ang villain. Aatake na sana ang kalaban ngunit hindi magamit ang quirk dahil meron palang dalawang gumagamit sa kanya ng erasure. Kaya sinamantala ni Mirko ang pagkakataon na umatake, kaso meron pa palang natitirang ability si Shigaraki, na tuluyang tumama sa katawan ni Mirko. Saka inatake din ito sila Bakugo at Genis at napinsala ang gusali. Sinabi ni Shigaraki na ito ay hindi quirk kundi normal lang na kakayahan ng nag-evolve niyang katawan na nag-adapt upang kayanin ang maraming quirk na hawak niya. Isinuot ni Mirko ang dalawa niyang bagong prosthetics. Saka nakipag-away kay Bakugo kung sino ang masusunod ngunit pinagalitan sila ni Genis. Sinabi ni Mandalay na may mensahe si Deku, kaya gamit ang radyo ay sinabi ng bida na nahuli siya ni Himiko. Subalit hindi nila magagamit ang warp dahil kailangan nila ng dalawang taga-erase ng quirk ng villain, kung hindi ay siguradong patay agad sila. Kaya sinabi ni Sensei na kailangan ni Deku na magtungo doon ng mano-mano kahit napakalayo nito. Sa Mano Island na nasa 200 kilometers na punta si Deku. Doon ay kinakalaban nila Gang Orca and Friends ang isang high-end na Nomo, at marami din itong mga kasamang tauhan. Ngunit pinagpapatay silang lahat ni Moonfish. Samantala si Deku ay minamanyak pa rin ni Himiko, at tinanong pa ang bida kung pwede siya nitong maging boyfriend. Napasigaw na lang si Deku sa kanyang narinig. Saad ni Himiko na nais niya kasing laging nakikitang nagdudugo ang bida. Kaya nang magkagulo dahil sa atake ng Nomo ay sinamantala ito ni Himiko para makaatake sa ating bida ngunit pinatalsik ito ni Uraraka, kaso sinipa lang siya nito hanggang sa mas ugat nito ang dalaga sa balikat kaya naman iniligtas siya ni Froppy. Saka sinabi ng palaka na kailangan ng umalis doon ni Deku. Agad namang umalis ang bida at ginamit ang kakayahan upang mas bumilis. Pero sinabihan siya ni Second Wielder na ingatan ang katawan dahil ayaw niyang ma-injury bago ang laban. Sa Camino Ward ay natalo na ni Dobby ang maraming hero. At nagtataka naman si Shoto kung paano ito nakaligtas dahil pinaniniwala ang nasunog nito ang sarili. Sa flashback nang hindi na makontrol ni Toya ang apoy niya ay tumalon siya sa ilog tapos nakita siya ni All for One. Nang magising siya ay natuwa ang ibang mga bata dahil 3 taon na daw siyang natutulog. Kaya nais niyang bumalik sa kanyang pamilya pero pinigilan siya ni Sunflower Man. Kinausap din siya ni All for One sa computer at sinabing napakatindi ng pinsala sa kanyang katawan kaya nahirapan silang ayusin siya. At dahil iba na ang kanyang itsura ay wala na daw tatanggap sa kanya. Kaya napaiyak na lang ang bata at sinabi ni All for One na sila na ang bago niyang pamilya. Ngunit sinunog ni Toya ang lugar at saka siya tumakas. At bumalik siya sa kanilang bahay pero nang makita ang kanyang galit na ama ay naisip niyang isa siyang kabiguan para sa ama. Nagpatuloy itong magsunog ng sarili upang mas uminit at mabilis na matalo si Shoto. Sa sobrang init ay natutunaw na ang estatwa ni All Might. Saka umatake ito ng napakainit na Hell Spider sa mga hero. At nagtungo sa likod ni Shoto saka sinuntok ng malakas sa mukha ang kapatid. Tapos ginawa pa nitong punching bag ang mukha niya ngunit walang magawa ang mga kasama kaya pinilit makatakas ni Shoto pero sumugod pa rin ito at ginamit ang sariling version ng Jetburn at napatalsik si Shoto sa gusali. Subalit may inihahandang atake si Shoto na pangontra daw sa kapatid. Kaya siya naman ang sumugod at ginamit ang napakatinding cold flame na nagpatalsik kay Toya. Kaso nag-apoy na naman ng matindi si Dobby kaya kinontra ito ng mga sidekick ni Endeavor at sa likod ng tatlo ay naghahanda si Shoto. Lalong nagalit si Dobby na nag-apoy pa ng napakalakas at napakainit. Ngunit hindi ito umuobra kay Shoto kaya sumugod ito at sinuntok ang kuya saka gumamit ng inihandang Great Glacial Ager Technique na nagpayelo sa buong paligid at siyang labis na puminsala kay Toya. Dahil natalo na ang Blue Flame ay ang Nomo naman ang pinagtulungan nila. Nakarating agad sa headquarters ang magandang balita. Sa Jaku Hospital ay patuloy na nakikipaglaban sila Ashido. Saka gumawa ng trap si Mudman, saka tinulungan sila ni Mount Lady. Kinalaban nila Ashido ang isang jelly monster. Ngunit muntik na siyang mapalo kaya iniligtas ni Red Riot. At mas ginanahan din sila dahil sa balita. Samantala sa harap ng Central Hospital ay napakaraming heteromorph villain ang kaharap nila Koda at si Spinner pala ang namumuno sa mga ito, na naging malaki at malakas dahil sa quirk na ibinigay ni All for One. Saka pinag-utos sa mga kasama na iligtas si Kurogiri pero hindi sila hahayaan nila Shoji. Samantala sa Camino Ward ay natalo na din pala nila Todoroki ang Nomo. Pinoprovoke naman ni All for One si Endeavor.
Saka ipinakita sa mga daliri ang mga quirk nito. Ngunit alam na pala nila Hawks na ang maskara nito ang kanyang kahinaan na nagsisilbing life support. Umatake si Endeavor ng kanyang apoy, saka sumugod din si Hawks ngunit nasa lag. Gumawa si Engie ng dalawang malaking kamao at nagsimulang pinagsusuntok si All for One habang si Hawk ay hindi rin siya tinitigilan. Habang sa ibaba nila ay nakikipaglaban din ang kanilang mga tauhan. Tuluyan nang naprovoke si Endeavor kaya nawala na ito sa kanyang sarili. Kaya nagpasabog ito ng napakalakas subalit natusok naman siya ni All for One kaya nahulog ang number 1 hero na nais pang iligtas ni Hawk subalit inatake na rin siya ng villain ngunit dumating naman sila Tokoyami at Jiro para tumulong. Sa ibaba ay namimilipit si Engie sa sakit. Samantala paubos na rin ang balahibo ni Hawks. Pinalabas ni All for One ang isa pang quirk at nais unahing patayin si Jiro subalit nakaligtas ito dahil sa balahibo ni Hawks saka muling pinag-aatake ni Hawks ang maskara nito. Subalit gumawa ng malaking cannon si All for One at muling inatake sila Jiro. Ngunit hindi sila napuruhan dahil pa rin sa balahibo ni Hawks pero napinsala pa rin sila at naputol pa ang tenga ni Jiro. Sa kabila nito ay umatake pa rin si Earphone Jack kaso wala itong sapat na lakas pero pinipigilan naman ng kanyang mga quirk si All for One na tapusin ito. Saka muling umatake si Hawks at nagawa niya ng mapinsala ang maskara nito. Sunod ay sumugod naman si Tokoyami saka ginamit si Dark Shadow upang tuluyang mawasak ang maskara kaya naghanda na si Hawks para tapusin ang villain. Subalit naglabas ito ng maraming blade kaya nasaktan ulit si number 2 at muli namang binuo ni All for One ang maskara. Nang sumugod si Engie ay naputol ang kanyang kamay kaya agad siyang gumawa ng kamay na apoy at sinuntok ang villain ng napakalakas. Hindi pa nakontento si Todoroki kaya sinuntok pa ito ng napakalaking fire fist patungo sa lupa. Saka bumuelo ng napakabilis at muling inatake si All for One at tuluyang nabaliw kaya ipinang-araro ng lupa ang katawan ng villain. Napapalagpasan na kaso ni laser ni Engie ang kanyang kamay. Saka sila umakyat sa napakataas kung saan malaya na nagamit ni Engie ang pinakamalakas niyang atake na Prominence Burn na nagpaliwanag sa buong paligid. Pagkatapos ay abo na lang ang natira sa kalaban. Subalit may itinatago pala itong ability na kinopya kay Eri upang mag-rewind ang kanyang katawan. Pinagtutulungan pa rin ng mga hero si Shigaraki sa loob ng Sky Coffin subalit hirap na hirap sila sa natural na kakayahan ng katawan nito. Nagpa siya si Bakugo na gamitin ang support item na nasa kanyang likod kaya nagkaroon ito ng automatic machine gun at nagpatuloy sa pagsugod. Saka gumamit ng pinakamalakas niyang technique na howitzer impact ngunit sinalag pa rin ito ni Shigaraki gamit lang ang kamay na nagdulot ng pagyanig sa buong isla. Subalit matapos ito ay winasak lang ng bilan ng kanyang kamay. Kaya agad na sumugod ang lahat ng mga kasama para iligtas ito. Kaso sinuntok lang sila nito ng sabay-sabay at napatalsik si Bakugo na di makapaniwala. Unti-unti nang lumalapit sa kanya si Shigaraki. Nang dumating na rin doon si Mirio upang tumulong. Ngunit tuluyan na nitong kinawawa si Bakugo. Kaya umatake si Nejire pero ipinangsalag ang binata kaya pinalihis niya ang sariling atake. Ngunit nahuli na ni Sun Eater ang villain saka naglagay ng lason sa katawan nito pero inilabas lang agad ni Shigaraki saka sila inatake ng mga galamay nito. Mabuti na lang ay nabawi ni Mirio si Bakugo na agad na kinuha ni Genis. Nagbigay si Nejire ng kapangyarihan sa kamao ni Lemillion at sinuntok niya si Shigaraki gamit ito. Umiiyak si Bakugo dahil napakalaki pala ng agwat niya sa kalaban subalit dahil dito ay handa na siyang magpakamatay. Ginamit ni Nejire ang lahat ng makakaya para pigilan ng pinakamalakas na villain. Samantala palihim din itong binibigyan ng energy ang hybrid cannon na inihahanda ni Sun Eater. Hanggang sa gamitin niya na nga ang napakalakas na enerhiya nito upang tapusin si Shigaraki pero ayaw nitong magpatalo kaya sinuntok siya ni Mirio. Pagkatapos ay kinuha ni Shigaraki si Sun Eater dahil sa kabila ng atake nila ay tila hindi napinsala ang villain. Handa nang mamatay si Bakugo kaya sumugod ito at pinasabog ang mukha ni Shigaraki, saka nakatakas at muling sumugod saka ibinigay ang pinakahuli at pinakamalakas niyang atake, ngunit sumugod din ng mga kasama para iligtas siya kaso lahat sila ay napatalsik ng villain. At nang tignan ni Genis ang binata ay patay na pala ito. Samantala ang ating bida ay nagmamadaling makarating sa kanila. Habang wala pa si Deku ay kinakalaban muna nila ito nang mahuli naman si Mirko. Samantala si Skeptic ay kinokontrol ang mga satellite upang mahak ang system ng mga hero. Ginamit ni All for One ang quirk na kinopya kay Eri upang ma-rewind ang kanyang katawan. Nabahala naman si Endeavor dahil nagbalik sa kanyang prime ang katawan ng villain. Mabilis itong kumilos at nagsimulang kunin ang quirk ng isang hero kaya agad itong iniligtas ni Hawks. Alam ni All for One na kalaunan ay mapipinsala din siya ng quirk ni Eri pero bago siya mamatay ay papatayin niya daw muna ang lahat ng mga kalaban. Pinagtulungan nila Genis at Edgeshot na iligtas si Bakugo.
Samantala nakikipaglaban pa rin si Lemillion at bihag naman si Mirko. Ginamit ni Edge Shot ang kanyang kakaibang teknik, ngunit nag-sterilize muna siya gamit ang bubble na mula kay Wash, saka siya pumasok sa loob at sinimulang tahiin ang mga pinsala sa katawan nito. Subalit sa paggamit ng ganitong teknik ay ang buhay naman ni Edge Shot ang nanganganib. Tapos umatake pa sa kanila si Shigaraki, nang makatakas si Mirko ay agad siyang umatake kaso nahuli at tuluyang naputol ang isa pa niyang braso. Kawawang rabbit, pero kahit isang paa na lang ang natitira ay napakatapang pa rin, at sa pakikipagtulungan ni Lemillion ay nasipa niya ng maraming beses ang villain. Kaso nagpalabas naman ng malalaking kamay ang villain na nagsilbing mga armor. Kaya muling sumugod si Mirko subalit nasuntok ito ng malaking kamao, pati si Sun Eater ay nasuntok din. Saka binato niya ng napakaraming bato si Nejire. Target pa rin ito si Bakugo kaya umatake na rin sila Genis at Mirio, subalit nakatakas ito nang sabihin ni Mandalay na kailangan nilang tanggalin ang barrier saglit kaya kailangan nilang pigilan ng 2 segundo si Shigaraki, pero napakahaba nito dahil sa lakas ng villain. Kaya naisip ni Mirio na ipakita ang puwet niya na naging effective dahil nagtaka ang kalaban. Saka nakapasok na ang ating bida na mabilis siyang inatake. Sa kabila ng ginawa ni Shoto ay nanatili pa ring nakatayo si Toya na mas naglabas pa ng napakainit niyang blue flame. Tumalsik si Shigaraki dahil kay Deku saka naibalik na rin ang barrier. Ngunit nagulat ang bida nang makita ang mga kasamahang hero na natalo mag-isa ng villain. Dahil dito ay nakaramdam ng labis na galit si Midoriya. Pinapakalma naman siya ni Lemillion upang siguruhing nag-iisip ito ng tama. Kaya nakontrol niya na rin ang emosyon. Saka naghanda ang ating bida na kalabanin ng villain boss. Tumalo ng kalaban at sinuntok nito ng napakalakas si Deku, subalit nakakapit naman ang bida at binalibag ito. Tapos gumamit ng second transmission ng bida at nasuntok ito, saka gumamit pa ng third gear at top gear kaya bogbog sarado. At mula sa likod ay sinuntok ito ng bida gamit ang nagniningning nitong Detroit Smash na nagpaliwanag sa buong paligid. Kaya naman bumagsak ng napakalakas ang kalaban. Ang dahilan ng lakas ng bida ay ang quirk na gear shift ni Second Wielder. Saka muli pa itong sumugod at inatake si Shigaraki sa lupa. Umatake din si Shigaraki subalit nakapag low gear si Deku saka gumamit ng smoke screen at saka dinala ang villain sa itaas. Pagkatapos ay inihanda ng lahat ng One for All user ang kanilang mga lakas upang tulungan si Deku kaya nakagawa ng napakalakas na teknik at tuluyan itong ginamit sa napakalakas na villain boss na ayaw pa rin magpatalo. Subalit kalaunan ay nagawa na naman siyang mapinsala ng bida at nagliwanag ang buong paligid sa lakas nito. Subalit hindi pa ito ang katapusan ni Shigaraki. Napakarami pang kasapi ng Liberation at sibilyan na pabor sa ideolohiya nito ang kinakaharap ng mga pulis. Umatake si Present Mike sa mga ito, ngunit gagawin na siyang barbecue, mabuti na lang ay iniligtas siya ng mga uwak ni Koda. Ngunit napakarami talaga ng mga ito kaya nagkukulang ang mga pulis at mga hero. At si Koda ay inatake na rin ng mga ito. Samantala isa pang kasapi ng Liberation ang nagsasalita na hinihikayat ang mga heteromorph na tapusin ng mga tao dahil noon ay pinagpapatay ng mga ito ang kanilang uri. Dahil dito ay aatake na rin si Spinner, ngunit pinagsusuntok siya ni Shoji. Kaya inatake siya ng mga ito at tinawag siyang traidor dahil isa rin siyang heteromorph. Giit ni Shoji na mabuti pa ang mga hero ay may ginagawa. Kasabay ng pagpapatalsik niya sa mga ito ay tinanong niya kung anong plano ni Spinner sa mga tauhan nito. Pero dahil sa quirk na ibinigay sa kanya ay hindi ito makapag-isip. Kaya sinabi ng isa na nais daw ni Spinner na patuloy silang lumaban kaya sumugod ang mga ito. Tuluyan na ngang nabaliw at nag-transform si Iguchi at saka sumugod pa ito kay Shoji at naputol ang kamay. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglalaban. At habang nakikipaglaban si Tentacle ay sinabi nitong mali ang pamamaraan nila. Samantala ang asungot sa itaas ay inatake ng mga uwak ni Koda na isa ring heteromorph. At sa utos nito ay nahulog ang kalaban dahil sa mga uwak. Umatake si Mike upang mawasak ang mga sandata ni Spinner. Saka ito sinuntok ni Tentacle na nagawang mawasak ang armor nito. Sa kabila nito ay nakakapit pa rin si Spinner saka ito tumakas. Sa ibaba ay wala nang magawa ang mga pulis at mga hero. At nakapasok na rin si Spinner sa ospital. Saka winasak nito ang isang pader. Ngunit nag-aabang si Mike na agad siyang inatake kaya nawala na ang kanyang transformation. Kaso nakarating na rin siya kay Kurogiri. Kaya pilit nitong pinaamoy ang kamay ni Shigaraki sa mukha ni Kurogiri para magising ito. Balak naman silang pigilan ni Mike subalit tuluyan ng nakatakas si Kurogiri na agad na ginamit ang warp sa kanya. Samantala sa Kamino World ay hindi pa rin tumitigil si Dobby sa pagpapalabas ng napakainit na blue flame. Saka umalis ito para magtungo kay Endeavor para maghiganti. Nang biglang dumating ang warp ni Kurogiri para mabilis itong makarating kay Endeavor. Pinaliwanag ni All for One na may micro device pala sa kamay ni Shigaraki kaya nalaman agad ni Kurogiri ang sitwasyon. Nakarating na rin si Himiko na nag-transform na Twice upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Twice. Ilang minuto ang nakalipas ay patuloy ang labanan sa Okuto Island laban sa mga villain.
Kalaunan ay nahuli nila ang Nomu, at nalaman ni Gang Orca na wala itong super regeneration kaya tinapos niya na ito. Nanganganib na si Himiko kaya naisip kung gagamitin na ba niya ang dugo ni Twice. Ngunit nang nilabas ang dugo ay inatake ito ni Froppy. Subalit isa lang pala itong fake upang maging target ka ng Nomu. Tapos ginaya ni Himiko si Froppy upang hindi siya mapigilan na inumin ang dugo ni Twice. At agad na gumawa ng mga clone saka dumating si Kurogiri kaya ipapakalat niya si Twice sa iba't ibang lugar para gumawa ng napakaraming clone. Nais sana silang pigilan ni Uraraka ngunit hindi na sila pinansin nito. Dahil dito ay nakarating na si Himiko upang patayin si Hawks na pumatay sa tunay na Twice kaya gumawa ng hindi mabilang sa dami ng mga clone. Maging sila Uraraka at Tsuyo ay pumasok din sa portal upang pigilan si Himiko. Nagsimulang sumugod ang mga clone kaya gumawa ng earth wall si Pixie Bob. Si Kamori ay iniligtas ni Kamui Woods saka nakita nila Froppy na buhay pa pala si Dobby kaya nag-alala siya sa mga kasama. Dumating din sila Tokoyami at Jiro nang mapansin ni Froppy na naputol ang tenga ng kaibigan. Nagpatuloy si Twice sa pagpapadami at nagpatuloy din si Dobby sa pagkakalat ng apoy. Kinakalaban ni Endeavor ang mga clone nang mapansin niya si Toya na pinagbantaan siyang wawasakin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Pinigilan naman ni Hawks na makaalis si All for One dahil alam niyang nais nitong tulungan si Shigaraki. Tinawag din niya si Endeavor at sinabing kailangan nitong pigilan si Toya. Agad naman siyang gumawa ng apoy na pakpak dahil paparating na ang anak. Samantala dahil na rin sa warp ni Kurogiri ay nakarating na rin sa Coffin in the Sky ang mga clone kaya napigilan nito sila Monoma sa paggamit ng erasure. Kaya naman nakapagpasabog ng napakalakas si Shigaraki at nawasak ang isang power hole. Tapos nag-error pa ang system ng isla dahil nahack pala ito ni Skeptic kaya nagsimulang mahulog ang isla. Dahil sa mga naganap ay naka-recover na si Shigaraki. Naisip ni Deku na kung mahuhulog ang isla ay siguradong mamamatay ang mga nasa ilalim nito at sa kasamaang palad ay nahihirapan pa siyang huminga dahil sa labis na paggamit ng One for All. Ngunit napansin ng second wielder na nahihirapan din kumilos si Shigaraki. Kalaunan ay nahack din nila Brava si Skeptic dahil kinuha pala siya ng kapulisan bilang kanilang computer genius kaya nagpalabas ito ng mga nakakatuwang picture ng pusa sa screen ni Skeptic. Dahil dito ay mabilis na tumakas si Skeptic dahil nalaman na ang kanyang lokasyon. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin mahulog ang Coffin in the Sky. Saka nagumapaw na rin ng napakaraming Twice doon. Subalit sa ibaba ay nag-aantay pala si Gentle ng tamang pagkakataon at may nag-aabang na rin pala kay Skeptic. Sa nakaraan ng magkaroon ng prison break ay pinigilan pala ni Gentle na makatakas ang mga bilanggo. Kinabukasan ay nakita ng mga pulis na walang nakatakas dahil sa kanya. Kaya dahil dito ay pinayagan nila ang kahilingan niyang makita sila Brava. Subalit ngayon ay pinagkatiwalaan sila ng mga pulis na tulungan ng mga hero kaya gamit ang kakayahan ni Gentle ay buong lakas niyang pinigilan ang pagbagsak ng isla. Hanggang sa magawa niya ito sa pamamagitan ng lakas na nanggaling kay La Brava. Naiyak naman ang bida nang makita ang ginawa ni Gentle. Bago magamit ni Shigaraki ang decay ay naputol bigla ang kanyang kamay at dahil pala ito kay Lady Negant na nagawa palang makasurvive sa pagsabog ng katawan na kagagawa ni All for One. Aatake ulit si Shigaraki kaya pinutol niya ang isa pang kamay nito. Saka siya tinakol ng ating bida at kinapitan ng Black Whip ang mga kamay. Dahil sa sobrang bigat ng isla ay hindi na kinakaya ni Gentle. Sa kabila ng panganib ay nakuha pang mag-video ng dalawang bugok. Dahil ito daw ang trabaho nila bilang mga estudyante ng management course. Kalaunan ay nagkaroon na rin ng power ang isla at nahack din ng mga device nila kung saan si Gentle lang ang mapapanood dahil nais nila Brava na sumikat ito. Samantala nahulog sila Eraser pero kinuha sila ni Kurogiri. Pinipilit ni All for One na magtungo kay Shigaraki ngunit pinipigilan siya ni Hawks kaya sa isang iglap ay tinapos siya nito. Subalit isa lang pala itong ilusyon na ginawa ni Kami at nailigtas pala ni Seiji si Hawks. Saka ginamit ni Yoarashi ang kanyang tornado sa napakaraming mga clone. Sila Nagamasa kasama ng mga kaklase ay nakikipaglaban din kaya pinagtulungan nila ang napakaraming clone. Nagpasabog naman si All for One ngunit pinipigilan siya ng mga hero. At ginamit ni Yoarashi ang hangin para puntiryahin si All for One ng mga atake nila subalit hindi tumigil ang villain. Nang biglang maramdaman ng villain ang nakakatakot na aura sa likod na nagmumula kay Dark Shadow, na sinuportahan pa ni Yoarashi ng quirk nito tapos final alliance siya ni Hawks. Giit ni Jiro na kailangan nilang panatilihin ang dilim kaya gumawa si Kami ng Aurora gamit ang quirk. Sa katuluyang sumuntok si Dark Shadow ng napakalakas sa villain. Nang makitang teenager na lang si All for One dahil sa rewind quirk saka tumakas ito na agad nilang hinabol. Ilang minuto ang nakalipas ay nakikipaglaban sila Mudman sa nakakalipad na mga kalaban na umaatake gamit ang high-frequency sound waves.
Agad namang sumugod si Mount Lady gamit ang malaking wrench ngunit nagising si Gigantamaquia at inatake siya. Hinahanap ni Red Riot si Shinso ngunit sinaniban pala ito ng isang villain. At tuluyan ng tatapusin ni Make si Mount Lady kaya inatake ito ng asido ni Ishido. Sunod ay si Shinso naman ang iniligtas ng dalagang kulay pink mula sa villain na namatay dahil sa asido nito. Mabilis na nagtungo si Shinso sa Giant at ginaya ang boses ni All for One kaya tinapos nito ang mga kapwa villain. Kaya ngayon ay ginamit nila si Gigantamaquia para tulungan silang kalabanin si All for One. Ngunit nang umatake ng Soundwave si All for One ay nawala na rin ang brainwash ng Giant. Subalit nagtatanong ito sa kanyang master kung bakit siya nito iniwan. Kaya nalaman ni Shinso na hindi niya lubusang makontrol si Make gamit ang brainwash ngunit inaatake pa rin ito si All for One dahil sa pagtatampo. Samantala ang media ay pinipilit pa rin makakuha ng mga live footage na napapanood ng mga tao sa internet. Nawasak na naman ang sandata ni Mount Lady kaya binigyan ni Yui ng panibagong sandata habang pinagsusuntok pa rin ni Dark Shadow ang villain. Saka umatake si Mount Lady ngunit naunahan siya nito. Maging si Make ay hindi nakaligtas sa atake ni All for One. Napinsala talaga ang katawan ng villain pero inatake pa rin ito si Dark Shadow kung saan napinsala din sila Hawks at Tokoyami. Si Yoarashi ay umatake rin ng hangin nito saka nagliwanag ang buong paligid. At makikitang natalo na ni All for One ang ating mga hero tapos hinigop pa nito ang quirk ni Hawks. Saka lumipad siya patungo kay Shigaraki at naiwan namang quirkless si Hawks. Nabahala ang mga tao dahil sa nakakatakot na napapanood nilang kalagayan ng labanan. Isang tauhan ni All for One ang nakapasok sa headquarters ngunit nakita siya ni Gunhead kaya ginamit niya ang quirk kaya sumabog at nahulog ang kisame. Agad namang tumakbo si Tetsuo para saluhin ito pero sinalo na ito ni Death Arms na isang retired hero. Nabahala ang mga pulis dahil nakita nilang napakatindi ng init na nagmumula kay Dobby. Kaya pinaghihinalaan nilang magse-self-destruct ito kapag naipon na ang sapat na energy na magsasanhi ng napakalaking pagsabog. Samantala sa loob ng facility ay patuloy pa rin ang pagsabog. Nakita rin nila sa mapa na patungo na si All for One kay Shigaraki at wala na rin silang inaasahang backup. Magkasama sila Shoto at Lida nang tumawag si All Might para sabihin kailangan nilang mapigilan si Dobby. Dahil dito ay sumakay si Shoto kay Lida at ginamit ang quirk para makatakbo ng sobrang bilis patungo sa kinaroroonan ni Dobby. Balak din na lumaban ni All Might kaya nagalit si Sukauchi pero hindi nito alintana ang panganib kaya inihanda ang mga kagamitan laban kay All for One. Sa malayo ay matatanaw ang liwanag sa blue flame ni Dobby. Nararamdaman na rin ni Endeavor ang pinsala sa pakikipaglaban kanina kay All for One. Subalit nagsimula nang umatake sa kanya si Toya kaya napatalsik siya nito at sumakay pa sa kanya saka nagpalabas ng mas matinding apoy na kahit siya ay napipinsala nito. At nakita niya pa sa dibdib ni Dobby ang quirk ng asawa niyang si Ray. Kaya naalala niya ang kanyang pamilya at mas piniling magpakamatay kasama ng kanyang panganay na anak. Subalit dumating si Ray at ginamit ang yelo nito para iligtas silang dalawa. Maging ang dalawang kapatid ay tumulong na rin sa pagpapalamig sa lugar. Subalit tuluyan pa rin itong naglabas ng mga heatwave kaya nangangamba ang lahat sa maaaring mangyari. Samantala pinagsama nila Lida at Shoto ang mga quirk kaya nakatakbo ng napakabilis at nang makarating ay agad na tumakbo si Shoto patungo kay Toya kung saan ginamit nito muli ang inihandang Great Glacial Ager na siyang nagtanggal sa init na ibinubugan ni Dobby kaya hindi makapaniwala ang mga tao sa nagawa nito. Nagpasalamat si Shoto sa pamilya dahil alam niyang makakaligtas na naman si Dobby kung walang tulong ng yelo ng mga ito. Ngunit bago malagutan ng hininga si Toya ay sinusumpa pa rin nito ang ama kaya humingi na lang ng tawad si Enji na nagpaluha sa mga mata ni Toya. Labis din na nagsisi si Enji dahil sa mali niyang layunin na bumuo ng pamilya upang magkaroon ng anak na makakahigit kay All Might. Napaiyak si Himiko nang mamatay si Dobby. Samantala ang mga hero ay nahuli na ng mga clone ni Twice. At tuluyan pa itong nagpadami kaya natalo na rin si Pixie Bob. Paparating na rin ang napakaraming clone sa kinaroroonan ni Hawks. Nakita ni Uraraka ang tunay na katawan ni Himiko kaya sinubukan niyang puntahan ngunit bihag nito si Froppy. Ngunit nakatakas ang palaka dahil kay Uraraka saka sinalo ito ni Kamoy. At muntik na si Jiro dahil nagpanggap si Himiko na si Suyo. Inatake din sila ng mga clone at sa gitna ng kaguluhan ay naglaban sila Uraraka at Himiko kaso nasaksak nito ang hero. Saka pinasugod pa ni Himiko ang napakarami niyang ginawang clone na tila isang salot na napakabilis na dumadami pero lumaban pa rin si Uraraka ng martial arts. Dahil napakarami ng mga kalaban ay ginamit ni Uraraka ang kanyang ultimate move kaya pinalutang ang mga ito. Sinubukan pang gumawa ni Himiko ngunit lumutang lang din ito. Sa kabila ng masamang pinsala ni Uraraka ay pilit niya pa ring hinuli ang villain,
ngunit paglapit ay sinuntok siya nito. Tapos sasaksakin siya ulit pero hindi tinuloy ni Himiko dahil si Uraraka lang ang unang nakaintindi ng kanyang nararamdaman bilang kakaiba. At habang nasa ere ay naglaho na ang kapangyarihan ni Himiko kaya nawala na rin ang napakaraming clone. Nang matapos ang labanan ay hindi na makagalaw si Uraraka dahil sa dami ng nawalang dugo. At ininom ito ni Himiko upang makapag-transform. Dahil nagustuhan niya na rin si Uraraka ay sinalinan niya ito ng dugo para hindi mamatay. Dahil natuwa daw siya sa pangako ni Uraraka na bibigyan siya nito ng dugo habang sila ay nabubuhay. Isa pa ay si Uraraka lang ang unang nakaintindi ng kanyang nararamdaman. Samantala ginamit na ni All Might ang makabagong technology upang magkaroon siya ng armor. At agad naman itong ni-livestream nila Brava. Pero pinapatigil ni Sukauchi ang stream dahil siguradong matatalo pa rin si All Might. Nang sumugod si All Might ay gumamit ng napakatinding laser ang bilang ngunit nailigtas si Toshi ng shield. Tinusok niya rin ng mga cable ang katawan nito, sa kanya kinuryente ang kalaban. Ang suot palang armor ni All Might ay gawa ng mga kaibigan mula sa Amerika. At sinabing hindi siya nakikipaglaban kung naiisip niyang matatalo siya. Kumabit sa isa niyang pa ang isa pang device at saka sinipa sa mukha ang kalaban at pinagsusuntok pa ito habang nasa ere. Subalit inatake siya ni All for One ng light beam kaya napatalsik at tumago sa mga gusali si All Might. Pero nakasurvive pa rin siya dahil sa armor. Saka nagbanta si All for One na hindi siya matatalo ng armor nito. Sa kabila nito ay sumugod pa rin si Toshi at sinuntok siya sa ulo ngunit inatake na naman ng light beam. Ngunit gumamit naman ng isang super acid injection si All Might na nagliwanag dahil sa labis na pinsala. Sa kabila nito ay napatalsik pa rin si Toshi Inori ng napakalakas. At nakita nila Sukauchi na bali-bali ang buto nito ngunit sa kabila nito ay bumangon pa rin siya at nagsimulang tumawa ng napakalakas. Mula sa sasakyan ay dumating ang mga bago niyang sandata na sumanib sa kanyang armor. Samantala patuloy pa rin ang balagbagan nila Deko at Shigaraki. Saka nangako si All Might na mananalo sila ng kanyang successor. At dito na po nagtatapos ang Season 7, Chup Chup mga Lods. Wait po natin ang Season 8 para sa kasunod na part, wala pa pong Season 8 kaya wala pa rin itong kasunod. Salamat sa panonood mga Lods. Chup Chup.